Sabi ko nga, thank you sa mga kapatiran natin sa ibang churches na naririto para i-encourage din tayo. It's really a joy to see yung mga kapatiran na natin and then yung mga bisita natin and who are still praying na dito sila dinala ng Panginoon. Keep praying kasi there is always a placement para sa inyo mga kapatid. And kapag tayo ay tinanim ng Panginoon sa isang lugar, we will always bloom. Amen? Talagang the right place, the right time, perfect yung timing ng Lord, hindi huli, hindi advance, kundi yung time na talaga para sa atin. And it will be beautiful. Kasi sabi nga kanina pa lang, sabi ko nga naririnig ko kanina, God is going to do something beautiful in our life. Actually, mga kapatid, nagsimula iyon nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Nagsimula na yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa atin. And every day, ay palaging pinapaganda ng Panginoon. Gaano man kasalimuot ang kapaligiran natin, there is always beauty na makikita natin. Out of this, we are being refined. Tayo ay pinapolish ng Panginoon para maging tunay na ehemplo. And then when people look at us, kapag tayo ay tinitingnan ng iba, nakikita nila ang ating Panginoon sa atin. And that's the testimony na pwede nating dalhin. Amen? Kahit sa tayo pumunta, dala-dala natin. And today sa ating pag-aaral, tuloy-tuloy po tayo. Yung mga naunang lesson natin, if you still have to remember, it's about yung 4 na season, hanggang nakarating tayo sa 4 na soil. Amen? And then, marami pa tayong pag-aaralan. Today naman, doon sa season sa soil, pag-aaralan natin yung mga susi na ating kailangan maunawaan para ang ating paglakad sa ating Panginoon ay maging kabuluhan, mabuluhan. Makabuluhan. Sorry sa mga Ilocano. Game tayo dyan. Kayang-kaya kong perfect yung sasabihin kong Ilocano. But for the sake of yung mga iba, we will speak Tagalog. Hindi man pwede Espanyol, hindi man ako marunong talaga. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa Kanya ang pinakamataas na kapurihan natin. That's all ulit. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ating paggalang, tayong lahat ay tumayo para basahin natin sabay-sabay, hindi tayo nagmamadali, sabay-sabay natin buklatin ang salita ng Panginoon. Sa mga may Bibles, hindi na kayo nagdadala, no? Nasanay na kayo sa PowerPoint. Naku, kailangan nating matuto. Ako, I have to still continue using yung libro para hindi natin makalimutan kung saang page yung pahina ang sunod-sunod. Okay? Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19. Andyan na kayo, mga kapatid? Amen. Sa mga magbubuklat pa lang, let's declare with anticipation. Yung talagang i-declare natin yung word ng Lord because it has power to all of us. And I tell you that you are Peter. And on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Father, we honor you, we glorify you. We thank you for the power of your word that is being released this afternoon. As we stand, habang kami ay nakatayo sa inyong harapan, nais po namin, O Diyos, ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ay nakatuon lamang sa inyo. Sa tabihan nyo kami ng inyong banal na Spirit. Let your Holy Spirit empower us to understand your word. And as we understand your word, may we have the heart to obey and apply to our lives. Help us, Lord, today. Without you, we are nothing. But because of you, we can do everything. We thank you. In Jesus' mighty name, we give thanks. Amen. Tayo natin nakakaupo sa ating binasa. In a summary, kung isa-summarize natin, ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo yung susi, mga susi, hindi lahat, mga susi sa kaharian ng Diyos para magamit at masumpungan at mapalaya yung mga bagay-bagay na kailangan nating malaman dito sa lupa hanggang sa langit. And dito sa hapong ito, gusto kong ituro sa inyo ano nga ba yung mga susi and paano natin gagamitin ito.
Handa na ba kayo? Amen. Amen. Lahat tayo merong mga susi, di ba? Meron tayong mga hawak-hawak ng mga susi. Susi sa bahay, susi sa trabaho, susi sa kotse kung mayroon kayong susi. Iba't ibang mga susi. Hindi lang po mga susi na yon. Even yung mga susi ay yung mga points kung saan yung knowledge ay nabubuksan. Diba? Pagka ang mga kaalaman tungkol sa siyensya, sa science and mathematics ay nabubuksan, nagbibigay ito ng it is a discovery for all of us. Marami tayong malalaman. Mga susi kung saan we can open the door or lock and unlock the door, no? And hindi lang po yung ngayon. Susi din sa mga musical instruments, no? Those who are playing piano, guitar, iba keys ang tawag yun doon. G of C, yung ba yun? Or mga, ewan ko kung ano dyan sa piano. I'm sure. So, hindi lang po na ba nakatuon doon sa mga bagay na yon. Even sa computer, meron din tinatawag na susi, keys yon. Yung mga, ano yung tawag, Sister Rhea? Password. Oh, mga password. That yung susi din na we click on and off, no? So, very familiar yung mga pag-aaralan natin. At itong susi nito ay isang napakahalaga sa buhay natin. It is a wonderful thing to be placed in the hands of everyone. Pero kung ito ay nailagay sa kamay ng ibang tao, ng hindi tamang tao, nagiging dangerous po. Paano mo yun sasabihin, pastora, na itong susi na to ay nagiging dangerous? Itong susi na to, for example, bibigyan ko lang kayo ng explanation para mas malalim nating maunawaan na yung susi, kapag ito ay ginamit ng isang bank teller, doon sa bangko, susi sa bangko, at yun, yung vault, yung susi doon sa vault, this is maganda dahil yung depositor, pwede siyang magtago doon at mag-withdraw ng pera, yung susi na yon. Alright. At itong susi ni rin na ito, kapag ito ay napunta sa kamay ng magnanakaw, ay there will be a financial trouble. Chef, di ba? Isang malaking trahedya o whatever in that word, in a sense, na kawalan. Sabihin natin, salamat naman, mayroong mga yung security, yung mga bank deposits na may security. Pero, in the understanding, yung pag-unawa pa rin natin, yung susi pa rin ang dahilan na kaya nagkaroon ng mga nakawan or improvement doon. So, napakahalaga yung susi na ating pag-aaralan sa hapong ito. Are you ready? Amen. Okay. You ready? Bring out kung may mga papel kayo, may mga ballpen, I require. Sabi ko nga, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, I'm sure all of us are matalino din. Yeah? Pero mas matalino daw po yung ballpen at saka papel. Dahil naitatago yung memory natin, minsan nakakalimutan na. But, it will not, kapag tayo ay nagsusulat, ay mas mahaba ang yung pangunawa natin. We can always go back and retrace and study all over. Okay, so sino mga may ballpen, marami tayong ballpen doon, may mga papel. Sa susunod ha, pag pumunta kayo ulit, kailangan nating magdala ng mga ballpen. Alright? Okay. So, hindi na ako magtatagal sa ating sasabihin sa hapong ito. Alright? Doon sa binasa natin, sa Matthew 16:18 hanggang 19, makikita natin dito, that sabi ng Panginoon, and I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Our Lord Jesus Christ is directly speaking to Peter nung sinabi niya yon, right? But sa salita ng Panginoon, sa hapong ito, as I am releasing the Word of God, it is also directed to every disciple of Jesus Christ. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesus na nakikinig ngayon ay
it is speaking into our very hearts. The Lord Jesus has given each one of us yung susi sa kaharian ng Panginoon. And it is up to you, it is up to me kung paano natin ito gagamitin. Jesus said, you have the power. Meron tayong kapangyarihan over the keys, kung ano ang magagawa noon. What we use, to bind on earth will be bound in heaven. What we release on earth, it will be released in heaven. At ang ating Panginoon din ay sinasabi na meron din siyang susi in Revelation 3:7-8. Revelation chapter 3, 7 and 8. Can you read all together? To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David, and what he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut, and I know that you have little strength, yet you have kept my word, and have not denied my name. Jesus, through his death, his burial, and his resurrection, has taken the final possession, alright, of the keys of the door of heaven. Paano to? Ginawa na ng ating Panginoong Jesus ang daan. He has made the way for you and me to enter into that door. At kapag tayo ay pumasok doon, no one can shut. Forever, ito ay bukas para sa sino man na nais na pumasok doon sa sinasabing pintuan. At ang isa pa na susi na sinasabi ng Panginoon that He has the power of death and of hell. Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is 18. I'm sorry. 18? I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Sabi natin, no? Hawak ng ating Panginoong Jesus ang death and Hades. Jesus is the resurrection and the life. Alam na natin ito. At siya lang ang merong kapangyarihan para magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Siya rin yung may kapangyarihan na saraduhan o buksan ang pintuan ng langit o pintuan ng hell. At ito ay gagamitin ng ating Panginoon at the end times, hindi pa ngayon. God will use these keys at the end times over the lives of men, so mga anak ng Panginoon, para silyuhan ang pintuan ng kamatayan sa atin. Lahat ng tumanggap kay Kristo, we will have that open door for us to experience heaven, and for those who is rejecting Him, He will also sasaraduhin rin ng Panginoon na. At in eternal death, yun yung sinasabi. Kaya nga, sa habang ito, nais ng Panginoon na maunawaan natin, binigyan niya tayo ng mga susi, na yung susi na yan, ano ang magagawa natin? He will honor every action na gagawin natin by allowing those things to be accepted in heaven. Ano nga ba yun? Paano natin malalaman yung sinasabi yung pastora na yung susi na yung gagawin ko dito, what is been loose here on earth will always be loose in heaven. Number 1 na pwede nating matutunan is yung key of salvation. Ibinigay na sa atin itong susi ng kaligtasan. Amen? Amen.
Pero paano nga ba ito magagamit? Ano ang kapangyarihan na kalakip ng susing ito sa paggamit natin? The key of salvation ay nagiging operational lamang, it is operated only when we preach the word, when we teach the word. Kagaya po na ginagawa ko ngayon. Teaching, witnessing, yung pag-witness natin sa ating mga kaibigan sa mensahe ng kaligtasan. The key of salvation, according to the Word of God in Acts. Tingnan natin. 13:46 hanggang 47. Okay. Then Paul and Barnabas answered them boldly, "We had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." So, ikaw at ako, ang kapatid na tumanggap sa ating Panginoon, ay merong susi na hawak-hawak para maihayag ang mensahe ng kaligtasan sa mga kaibigan natin, kapamilya, o mga tao na nakapaligid sa atin. Sa mga hindi pa nakakilala, sino pa sa atin na mga family natin na hindi pa tumanggap kay Kristo? Marami pa? No? O may mga kaibigan tayo? Meron? Na hindi pa tumatanggap? But you know, tayo yung gagamitin ng Panginoon na susi ng kaligtasan. We cannot save them, but we are the instrument. Kasi every time, kapag tayo ay naghayag, every time we share the Word of God, we are using that key to open the door of the kingdom of heaven for that person. Alam nyo, yung tao na nagdala sa inyo sa Panginoon, ha? Ginamit niya yung mensahe, yung susi para sa kanya. Kaya tayo, no, huwag nating sayangin yung panahon, yung mensahe ng kaligtasan na naranasan natin para maihayag din natin sa iba. Bakit? No? When we hold the key, sabi ko nga, binubuksan natin. At alam nyo ba na, according to Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation for those who believe. First to the Jews and to the Gentiles. Amen? So, hindi dapat tayo mahihiya na ihayag ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao na mahal natin. You know, palagi ko pong sinasabi sa church na you love your family by sending money, by giving, yung tinutupad nyo lahat ang gusto nila, no? Diba? Nagpapakahirap tayo para tugunan lahat ang mga pangangailangan nila by helping them. But beyond those temporal lamang po yun na pagbibigay natin ng ayuda. But ang nais ng Panginoon, tayo na nakakilala na sa Kanya, na maihahayag din natin yung eternal na regalo natin sa ating mga mahal sa buhay, yung kaligtasan, yung mensahe ng kaligtasan. Who among you, sino na sa atin, ang nakapagdala na ng kaluluwa sa Panginoon? No, you have shared the gospel at yung nanay mo, no, dito sa church, nakita ko, nung nakakilala si kapatid, nagkaroon siya ng desire na maabot din ang pamilya niya sa Pilipinas. Alam nyo, nandito siya, hindi niya maabot, tapos minsan naaano siya. So may mga kaibigan siyang pastor doon. Ginamit ng Panginoon na inabot niya yung pastor, pwede bang puntahan nyo yung tatay ko, mga kapatid ko, para abutin sila. No? Yun ang ginawa ng ating kapatid. And all of us can do that. Ino-honor ng Panginoon yung mga aksyon na ginagawa natin. That yung binigay sa atin. Very useful. No? Amen? Amen. Kasi bakit nga ba? Kapag merong isa na tumanggap sa Panginoon, ano ang sinasabi dito? Oh, Luke 15. Ayan. 7 all heavens rejoice, nagagalak ang
ang mga anghel sa kalangitan, sa isang kaluluwa na nakakilala sa Panginoon. Di ba? The heavens are rejoicing that the door that has been provided ay merong kaluluwa na nakapasok. No? Nung binabasa ko itong lesson na to, nagkaroon ako ng imagination na kapag nung na-share ko yung salvation sa tatay ko, that was long time ago, nagkaroon na ako ng picture na ang Panginoon, lugod na galak, looking below, na yung tatay ko ay nakakilala sa Panginoon. At yung pintuan ng kalangitan ay bumuka at ang mga choirs of angels ay nag-aawitan. You know, picture that. Nag-aawitan dahil yung mahal ko sa buhay ay tumanggap sa Panginoon. And that is the key na pwede natin gamitin. Yung key na yan, meron tayong kakayahan na hindi naman tayo siguro, hindi naman tayo lahat ngungo para hindi natin ma-share yung gospel. Ang galing-galing nga natin magkwento ng mga kwento, na magagandang kwento. Why not share the gospel? Because this is the key for the salvation. Susi yun para makakilala ang isang tao na mahal natin sa Panginoon. Hallelujah! Pero ang nakakalungkot nga lang, on the other side, kapag hindi natin ginamit yung susi na yun ng kaligtasan, syempre nalulungkot ang kalangitan dahil nireject nila yung pintuan na nakabukas para makilala nila ang Panginoon. So we are responsible, alam niyo ba? Meron tayong parte dito sa sinasabi. Amen? Amen. No, i-check natin, no? Kung ano yung ginawa nating, binuksan nating pintuan para sa kanila. Langit, bubuksan din ng langit. Yun yung sinasabi kanina. Whatever you lose on earth will be lost in heaven. Binigyan nyo sila ng access dito sa ibabaw ng lupa, makakarating din sila. Yung access na yun ay maaabot din nila sa langit. Kaya, whatever you bind on earth will be bind in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Tandaan natin, when someone shut the door on earth, nagsashut din yung langit. Pag sinaraduhan niya, kaya kunwari ito, siniran ko ng gospel, ilang beses natin siniran. Dinina niya, sinaraduhan niya. Paano magbubukas ang langit? Diba? Hindi magbubukas. But when that person stepped in, tinanggap niya ang mensahe ng kaligtasan, nagbukas. Bubukas din ang langit. And today, all of you na tumanggap kay Kristo, hindi ko alam kung lahat tayo tumanggap. Lahat nang tumanggap kay Kristo, nabuksan ang kalangitan para sa atin, para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. That is mahalaga sa atin. Pangalawa na pwede nating matutunan tungkol sa mga susi is yung susi ng pananampalataya. Trusting God. Eto madalas sa atin. Faith is the key for you and I. Walang exempted dito sa hapong ito. Yung pananampalataya natin, ang siyang magbubukas din or magsasara para makakilos ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Sa ating paglakad bilang mananampalataya, this is very important. Faith without action is dead. Hebrews 11:6. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Pero paano po natin ma-activate? Paano natin magiging mabubuhay natin? Magagawa ng paraan yung pananampalataya na yon. Paano ma-activate? No? Paano ma-activate ang computer? You have to switch it on. Bubuksan mo yon. Ganon din ang pananampalataya natin. Kailangan natin, it will come, it will go into action. Alam niyo, dami-daming si Brother Alex, ang dami-dami niyang susi. Minsan hindi niya alam kung saan niya isusuot yung, sa dami ng susi, sa baba, sa likod, sa taas, ilang susi yon? 2 pintuan, 4 na yung nandun. Diyan sa likod, meron dyan. Dito rin doon din sa puwerta doon. Kaya minsan, di na niya alam kung anong susi ang gagamitin niya kapag doon siya sa kabila. Alam niyo, actually, the Lord has given us a lot of keys para
mabuksan yun. Pero yung key of faith natin, do you believe that God is your healer? Yes. Are you trusting Him that He is your provider? Yes. Pero ang kadalasan hindi nangyayari because we do not put into action what we profess in our mouth. Yung sinasabi natin na I trust you, Lord. Pero hindi ka makatulog magdamag, isip ka na isip, worry ka na worry. No? How can we put that faith into action? No? If we put our faith, kung ilalagay natin ang ating pananampalataya into action, no? We prayed, palagi tayo nananalangin. Iba lang yung personal nating pananalangin, iba pa yung Saturday, iba pa yung linggo na pananalangin natin. Alam niyo po ba, when we pray in faith, the door in heaven ay nagbubukas po yun. And the answer, yung sagot ay on the way na. Andyan na. Pero kung hindi ka nanalangin, paano ma-activate yung pananampalataya mo na ang iyong hinihiling ay tutugunin ng Panginoon? No? Sabi mo, maski hindi ako nananalangin, andyan naman ang kasagutan. Di ba mas bless yung pakiramdam mo na yung bagay na pangangailangan mo na punong-puno ng pananampalataya ay dinulog mo sa Panginoon at ang kasagutan ay nandyan na nag-pave the way. Alam nyo, marami tayong mga karanasan sa buhay bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Bilang kanyang mga anak, we have to activate. Pero ang ibig sabihin, ask and it shall be given, knock and the door shall be opened. Seek and you shall find. Diba? Yung salita ng Panginoon. Maganda. Buksan natin sa Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Dito tayo magkakaroon ng problema. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yung whatever na yan, hindi naman ibig sabihin, minsan literally. Tayo bibigay lahat, literally. Na, I have everything, I have anything that I want. Hindi yung parang Christmas wish, no? Na meron tayong listahan na, no? Hindi po yun. We can have everything what God has for you. Yung kalooban ng Panginoon na para sa iyo. Yan yung sinasabi. Kasi nga, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Alam niyo po, matatanggap natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin as we keep on allowing our faith na may action yung manampalataya tayo doon sa ating pananampalataya sa Panginoon. It will put things into action. I-accomplish ng Panginoon yung mga bagay-bagay na nais niya para sa atin, sa ating paglago, no? If you are trusting the Lord to heal your emotions, put your faith into action. Anong sabi ng Panginoon? Forgive. No? So that you will be forgiven. So put that, ilagay natin yung ating pananampalataya na ang Panginoon ay paghihilumin niya yung ating puso. Ano mang uri ng sugat na yan? O saksak, ano ng uri? Lahat na ng uri ng karamdaman ng puso. As we put that in the hands of our living and trusting Him that He will heal us and allow yung word niya na mag-move sa ating puso. You will experience that faith moving, no? Napakabuti ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naranasan nyo na ba na nanalangin kayo na ang isang bagay ay matigil yung kasalanan na ginagawa? You know, naka-video tayo, marinig ako ng pamilya ko mapapalabas. Pero, you know, isang bagay na matagal kong ipinanalangin na matigil ito sa pamilya ko. Prayed and prayed and prayed. Hindi 1, 2 taon, 3 taon. It took many years. It took many years na mabuksan ang pintuan ng reconciliation sa magkakapatid. I prayed for that. But alam niyo po,
ginawa ng Panginoon. Because I put my faith into action. Believing that God is the restorer of every broken relationship. Na kaya niyang ayusin, kaya niyang tanggalin ang gawain ng kaaway para i-divide ang pamilya ko. And I thank God. I thank God for that victory. Faith works. Trust God. When you trust God, it will work. Amen? Amen. Sabi nga ng kapatid natin, God will never fail us. Even I, your pastor, ako na bilang pastor nyo, kaibigan, yung mga kaibigan nyo, pwede kayong ma-fail, pwede kayong ma-discourage, pwede kayong, I don't know in Tagalog the fail. You can fail me. I can fail you. Mabibigo ko kayo because tao lang ako. But God, our God is good. He is a perfect God. Hindi niya tayo bibiguin. Dahil totoo siya sa kanyang pangako, totoo siya sa kanyang mga salita. Kaya meron tayong Diyos na pwede nating pagkatiwalaan ng ating mga buhay o mga bagay-bagay na nais nating idulog sa Kanya. No? Yung mga kasalanan na pinapanalangin natin na matigil, I have seen those sins na natigil, naputol dahil yung ating pananampalataya na siya ang Diyos ng kaayusan. If you believe God is our healer, marami nang nakaranas na ang Diyos ang nagpagaling sa kanila. Amen. Sabi ng kapatid, Pastoro, ang sakit ng ulo ko. Pero nang sinabi niya na, Lord, pagalingin mo ako, I believe in your blood. By your stripes, I am healed. Right immediately, gumaling siya. You know? That is faith at work. Nananampalataya tayo doon na ang Panginoon ang dakilang manggagamot and He can heal us. I too, ako din nakaranas. Sa araw, hindi ko talaga maitaas yung kamay ko. Sabi ko, Lord, I declare that you are my healer. By your stripes, I am healed. Pagalingin mo ako. And I receive the healing. You know, praise the Lord. I can raise my hand. He is our healer. Kaya nga, sabi natin, kung pwede nating i-bound yung hindi na yung Tagalog yung ibaba, itatalian natin, bibigkisin natin yung sakit na yan. When we bind this sickness in Jesus' mighty name, it will also be bound in heaven. Amen. Palagi pong ganun, connected palagi. Basta yung kalooban ng Panginoon. And if you believe for miracles in your life, according to His will, mangyayari po yung mga miracles na pinaniniwalaan natin. According to His will, whatever you ask in faith, it will be done unto you. Amen. Kaya put our faith into action. Trust God. Alam nyo, many times, na He is our provider. Jehovah Jireh, my provider. Paano natin malalaman that He is our provider? When God commands us to honor Him with our substance. Sabi ng Panginoon, anak, honor me with your substance. But if you do not, how can you activate that faith? Paano gagalaw yung pananampalataya? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay tapat kung hindi natin sinusunod yung sinasabi niya sa atin? Amen? So, kailangan po natin na i-activate natin yung susi ng pananampalataya sa ating Panginoon. At huli sa lahat, ang makapag-aaral natin in 1 John 4:8. And by this you know that you are my disciples if you love one another. Key of love. Ito, familiar tayong lahat. Alam na alam natin lang ito. Susi. Ang pag-ibig lang ang susi. Merong kawitin yun, no, Sister Vilma? Yes, Pastor. Pag-ibig lang ang susi. No, it is. Love is the most powerful force in this universe. Dahil ang ating Panginoon, He is love. God is love. He is pure love. Pag-ibig niya ay pure, walang bahid, unconditional. Hindi niya sinabing ibigin lang kita, Sister May, kapag ikaw ay, magaling sumayaw. No.
even when hindi mo pa alam ang kaliwat kanan, minahal ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo, nung hindi pa tayo maayos, gula-gulanit ang ating mga isipan, ng ating karakter, hindi maayos, but mahal na mahal tayo ng Panginoon. That is the key, kaya tayo narito. Because of His great love, dahil sa kanyang napakadakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, naririto tayo. If not of His love, where are we? Saan kaya tayo? No, palagi kong tinatanong ito sa mga kabataan at sinasabi rin nila. Namnamin natin, saan kaya tayo kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa? No? If we do not, Lost. yes, we are lost. Alam nyo, saan kaya kayo kung walang tao na ginamit yung susi ng kaligtasan para makilala natin siya? Baka nandun tayo, yung sa Ilocano, pawardi-wardi. Shopping. Nawawala. Patapon ang buhay natin. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos para tayo ay abutin. Nandyan ang biyaya ng Panginoon sa atin. His love helps us. Yung pag-ibig, alam nyo, yung pag-ibig din ng Panginoon sa atin ang siyang nagbukas ng communication. Paano yun nagbukas ng communication? We are able, sabi ko to worship Him. Communication is to worship Him, to give Him the praise and adoration, to pray, lumapit, dumulog sa Kanya. That love has opened, ang pag-ibig na yan ang siyang nagbukas para sa atin na masabi natin sa Panginoon, sinasamba kita, pinupuri. Without that, we are nothing. It is that love that helps us to hear His voice. Narinig niyo ba ang mumunting tinig ng Panginoon sa buhay niyo? Amen. That still small voice ng Panginoon na nangungusap sa ating puso. Sabi ng Panginoon, mahalin mo siya. Hindi siya kaibig-ibig, pastora. Pero sabi niya sa kita ng Panginoon, mahalin mo siya. It is that voice teaching you how to love others. No? If we love others, we will use that love na ibinigay sa atin. We can never love. Wala talaga tayong kakayanang umibig ng buong buo. Ngunit dahil merong Diyos na nagmahal sa atin, ipinakita sa atin kung paano magmahal. Kaya natututo tayo. Do you think, sinabi ko na noon pa, mahal na mahal ko ang Panginoon, pinag-aaralan kong mahalin. Mahal ko ang Panginoon, pinag-aaralan ko pang mahalin ng higit pa. Hindi ko pa mahal na mahal. Kasi may mga bagay pa na hindi ko sinusunod. But gusto kong mahalin ang Panginoon, kaya gusto kong pag-aralan kung paano siya mahal. By listening to His voice, by allowing Him to speak into my heart. Kung hindi ako nakikinig sa tao, nakikinig ako sa Panginoon. Because when He speaks to me, He speaks right into the very heart. Yung bullseye, tamaan ka talaga doon sa area na kailangan napasukin ng Panginoon. It is His love. No, sa ating lahat, kailangan natin, ha? And, bilang mga, sinasabi natin, mga anak tayo ng Panginoon. Amen? It is our love for Him, Panginoon, makikita na disipulo tayo ng ating Panginoon. Bawal, away-away sa kapwa Kristiyano. Nang mahalin natin ang ating mga kapatid, especially kapwa nating mananampalataya. Amen? Amen. How can I love them? Pray for them. Kapag mahal natin ang Panginoon, sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon,
sa mga dalaga, kagaya ko, saliksikin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Hindi ka na ako makapagkanta, ang tagal-tagal naman. Unahan ko na. No, we have to seek the will of God. Pupunta na ako doon kasi hindi naman na ako napopromote. Seek the will of God. If we really love Him, kailangan natin saliksikin yung kalooban ng Panginoon para sa buhay natin. Amen? Amen. Yun po ang kailangan natin. And then if we love the Lord, seek His blessing, hindi po sa tao. Wala sa bansa, wala sa tao ang pagpapala. Nasa kamay ng Diyos ang tunay na pagpapala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that. Napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin. Pure love is yung tunay na pag-ibig ay nagiging, it is being assured in us. If we seek after, kung sinasaliksik natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung love ay hindi ito self-serving. Ibig sabihin, serve me, love me, give me, bless me. Everything, yung self-serving, pagsilbihan mo ako, lahat, me. Ang tunay na pag-ibig natin sa Panginoon is hindi ito self-serving. Dahil when we love God, we become servants. Amen? Yes. Tayo ay taga-lingkod ng Panginoon. When we have this, when we exercise, kapag ginagamit natin itong susi, yung love na sinasabi dito, hindi natin kayang saktan ang ating kapwa. Paano natin yan, exercise na ngayon, no? Huwag na nating saktan. Alam mong, ayaw mong masaktan, bakit ka mananakit? Diba? Tunay na pag-ibig will never hurt others. Hindi rin ito damaging sa iba. Ayaw ng Lord na nadadamage yung iba. Ngayon palang, Lord, forgive me. Kasama ko kayong hihingi ng kapatawaran. Patawarin tayo ng Panginoon na nagkulang tayo sa kabanalan. But because He is teaching us today, sabi ko nga, binubuksan ng Panginoon ang pintuan ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Pagpapala ng tunay na buhay na mararanasan natin lamang sa Kanya. Ang ating Panginoon ibinigay niya sa bawat isa sa atin para mabuksan yung mga pintuan para sa akin at para sa iyo. Marami. Ano yan? Itong pintuan na to, itong susi na ito na mabubuksan, it will bring revival sa buhay natin bilang mga mananampalataya. What is revival? Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, humihingi ng paglilinis, kapatawaran sa ating mga buhay, everything, may newness, may bagong simulain, that is revival. Hindi yung pumakanta, tapos wala na naman. It begins in us. Ina-uproot yung mga bagay. Diba, revival is yung may patay eh. Kailangan i-revive. Tanggalin yung mga hurt doon, palitan ng pag-ibig. Anumang uri ng karamdaman doon spiritual, papalitan yon. When we use the key of love, yung pag-ibig natin sa Panginoon, He will open the door for us to receive greater blessings. Ano yun ang pagpapala? Gusto, diba? Amen. The powers of hell could not prevail sa buhay ng anak ng Panginoon if we allow Him to open our lives. Bubuksan niya. Amen. Sa hapong ito, I would like to challenge all of us. Maybe some of us, or some of you, needs to be given a second chance. Some of you ay nangangailangan ng second chance to enter to that door.
Yes, you go to church, pero tumalikod ka na. Nagpapakita ka lang. But your heart is far, far away. God is knocking at the door of your heart. Bubuksan niya ng Panginoon for you to enter in and start again. Sige nga. Amen. Thank you, Lord. Ayaw kong ma-miss yung opportunity sa hapong ito. Nasasabihin ko sa inyo mga kapatid, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Dahil He died for you. He purchased, binili niya tayo sa kanyang dugo. Because of His death on the cross, we are given the chance to live again. Nais ng Panginoon, kung nasadlak ka na sa pagkakamali, nais ng Panginoon na hugasan muli tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, so that we can experience this newness in our life. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nais niya na tawagin, anak, come, anak, experience, danasin mo ang pagpapala ko, pagpapala na nakahanda para sa iyo. We wanted the blessings of the Lord. But before we can receive that, we have to make a decision to go back to the Lord. Balik loob tayo sa Panginoon. Allow Him to refresh us, to renew us. Dahil kapag tinuksan po ng Panginoon yung pintuan, hindi na yan kayang saraduhan, ninumang kaaway, anumang gawain ng kaaway sa buhay mo. Hindi yan magtatagumpay because you have allowed yourself, ikaw ay you step into the blessings of God in your life. Pero ang masasabi ko lang sa hapon ito, nasa sa iyo yan, kapatid. Nasa sa iyo, if you want to enter, gusto mong pumasok, or you remain to be standing there at nararanasan mo ang paghihinagpis ng iyong puso. Christ ko, sabi ko nga, is the key of salvation. Gusto kong iparating sa inyo yung mensahe ng kaligtasan kapag hindi ka pa sure. Hindi mo alam kung na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Challenge ko sa iyo, kapatid. Will you give your heart to Jesus today? Amen. At sa mga kapatiran ko na nandoon na sa paanan ng Panginoon. You are always doubting. Palagi kang nawawalan ng tiwala nung hindi ka nagtitiwala. God is opening that door again for you to trust Him. Binubuksan muli ng Panginoon ang pintuan para sa iyo na magtiwala ka ulit sa Kanya. Pero ang challenge today ay nasa sa iyo rin. Kung magsisimula kang magtiwala sa kabutihan, sa katapatan at kapangyarihan ng Panginoon, that with God, all things are possible. Amen. All in this world is not. Kaya yan ng Panginoon. So, yun nga lang, challenge ko na, magtitiwala ka ba? It is already a test. Right now, you are being tested to trust Him. Pwede mo ba uli isuko yung pride natin na kaya ko to? Kaya ko. Ba't sasabihin mo ngayon, Lord, hindi ko kaya kung wala ka sa aking buhay. It's up to you to step into that key of faith, trusting that God is faithful in your life. And for those, yung salitang love, gasgas na, pastora, gasgas na salita. Wala nang meaning kasi maraming beses na akong nasaktan, nasugatan, winasak, lahat na ng uri ng sugat sa aking puso. Hindi ko na alam magmahal, sasabihin natin, sa dami ng naranasan ko, hinagpis. But today, are you trusting
that God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon at nais niya na ikaw ay pagalingin niya. Paghihilumi niya yung puso mo para mabago. It will be a heart of flesh. Hindi na ito yung puso matigas, kundi puso na punong-puno ng pag-ibig. Ang sisilang natin, sino ka ba sa harapan ng Panginoon? If you look at yourself, titingnan mo yung sarili mo sa harap ng Diyos na anak ka niya. Tingnan mo yung sarili mo na anak ka niya. The Lord will never, hindi ka i-abandon ng Panginoon. Look at yourself that you are a precious child of God and He loves you so much. Kaya mo naririnig itong mensahe ngayon, hapon ito. Nais na iparating ng ating Panginoon. Maranasan mo ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi mo yun masusukat ang lalim at lawak ng pag-ibig niya. Walang kondisyon. Ang sasabihin lang ng Panginoon, anak, come. Are you willing? Nais ba natin muli maranasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin? That's the cry of your heart. Bukas ang pintuan. Bukas ang pintuan para sa ating lahat. Let's all rise up and ask Mrs.